Pangalawang araw ngayon sa pag-iikot namin dito sa paan ng Mount Apo, dito sa may bulkan talaga dito sa Kapatagan, Digos City. At ito yung nadatnan namin sa bahay na napuntahan namin kanila gabi. So kinausap namin tong mga nag-harvest ng mga Chinese pechay at pinasilip din namin yung mga patatas na tanim nila. And na-amaze ako kasi para palang kamatis yung mga dahon ng patatas, yung pagkakatanim niya. Para rin kamote, parang ganun. Pero yung dahon talaga parang kamatis. Ito naman yung carrots. Sa ganito kalaki, ang dami na talagang ma-harvest nito. At saka yung dahon niya parang celeries or yung parang fern na nakikita ko doon sa sa lupa ay namin doon sa ilo. At ito na nga yung harvest ng pechay na first time talaga to nangyari daw na napakalaki yung mga harvest, napakakataba talaga ng mga gulay na to. And sabi na to sa isa natin sa natanong natin, ayon sa kanya na first time nila itong makapag-harvest ng ganito dahil siguro sa panahon sa abono o sa lupa. Pero in fairness talaga guys, lahat dito malabundok talaga, sobrang bundok, di ba? Kasi malapit talaga to sa Mount Apo, nasa paan talaga tong Mount Apo diyan sa sa taas na portion yan, andyan na yung bulkan. Tapos puro to bakilid, puro siya mga tuktok, pero yung lupa nila hindi talaga nagkakaroon ng landslide at napakaganda pa ng sakahan nila dito, napakataba ng mga gulay. Siguro sa klima kasi pag morning dito, mga ganitong oras kasi nasa 6 AM ito, wala pang masyadong fogs. Kabaliktaran, kapag mamaya to mga 7, mga tanghaling tapat, sobrang usok talaga, grabe talaga yung fogs. So magtatanong tayo dito kung magkano nga ba ang kitaan dito. Itong portion na to, aabot na to nasa 50 kasako na pechay. And yung 50 na sako na pechay is nasa range yun na 50 to 60 kilos. Tapos magkano nga ba yung pechay, Chinese pechay ngayon? Nasa 25 to 30 pesos dito dito sa area na to. Kung bibili ka dito, kapag magmeron ka maging stockholder ka doon sa market, pag pupunta ka dito, ikaw mismo kukuha nito, nasa 25 to 30 ang kilo. So kung i-multiply mo, palagay natin doon tayo sa maximum 60 kilos sa isang sako, tapos 30 pesos, tapos palagay natin ito kasi kahapon nag-harvest na sila, umabot ng 30 kilos sa lang half, parang hindi siya half, parang 1/3 na portion lang, parang 0.4 portion lang sa na-harvest nila, umabot na ng 35 sacks. So ito ngayon target nila, makakuha sila ng 30 sacks, pero hindi talaga ito maubos kasi kakaunti lang. Isipin mo, isang Chinese pechay nito aabot ng halos 3 kilos. Ayan, ganyan kalaki. Sobrang mabigat yan. Nasa almost 3 kilos yan. So palagay natin ito aabot to ng mga 50 sacks. I-multiply mo kaya doon sa sa magkano ang kilo ngayon. 50 sacks, i-multiply muna natin doon sa 60 ang bigat. Tapos multiply natin sa price niya na 30 pesos. So magkano yung kikitain niya? Malaki. Malaki siya, pero isipin din natin hindi siya palagi ganun ang kitaan. Kasi merong mga panahon na pangit din, nakadepende din kasi sa weather, di ba? Tapos ngayon, sa panahon ngayon, sobrang mahal na talaga ng abono. Mahal na yung mga pesticide, tapos mahal na din yung labor. Pero masaya naman sa kanila kasi sabi dun sa nakausap namin, yung labor nila dito is 300 pesos, pero libre na lahat. Libre breakfast, lunch, saka dinner. So libre sila. So sakto lang din 'yun kasi 500 ngayon ang minimum. Tapos sa kanila, libre sila lahat, snacks sa morning at saka sa tanghali. At saka syempre libre din ang gulay. So ganun. So ito aabot na to ng mga nasa 20 sacks na tong na-harvest nila. Madali lang to, madali lang ang nila, ang pagtatrabaho nila kasi sanay na sila eh. At kinakausap namin sila kung paano ba siya pinapatubo, o isa-isa ba siyang tinatanim, at saka ilang beses din siyang na-spray. So according sa kanila, 4 na beses do siyang na spray. So kung napapansin niyo, may mga na siya din, may mga nalalanta. So i-voice over ko na lang talaga to kasi Bisaya yung gamit namin para mas maintindihan din ng iba. And ito yung na maganda kasi dati dito iba yung mga pananim dito, and nabago lang siya noong nagkaroon sila ng explore, nagkaroon sila ng research, pinag-aaralan nila yung lupa kung ano ang maganda. Kasi nga sa klima, sakto talaga. Kung sasabihin natin Baguio, okay, ganun din. Parang din, sobrang lamig din, parang Baguio din. Ang nagkaiba lang dito, guys, is sobra talagang mausok. Hindi katulad sa Baguio na morning, parang ganun, malamig siya pero hindi ganun ka-usok yung paligid. Hindi siya sobrang super fogs talaga. Dito, grabe talaga yung fogs na mararanasan mo kapag kapag tungtong na ng 7 AM. So, papakinggan natin yung pag-uusap. Hindi na nakuha mo ng gamay. Hindi na nakuha ng gamay. Wala na, hindi na na-apel. Inay, may nakampukan ng ingunan ka nagkuha, malata. Ano naman, pang puwik ko yung mga kuhaon na lang. Yan ang magagmay naman. Kaya mahalin mo, pati mo, mahalin dito. Ngani mo, ngani rin kadag kong baligyan dito. Mga. Oo.
Wa po siguro giinit. Ah, Wala po gito duhag init. iinit yun siya niya. Patatasan man eh. Ah, Kung gwapo sa tanong ka ng intervalo nimo. Patatasan man Chinese na kuman na pud ani. Chinese man karon pud ano. ah, Mas okay. karang gwapo kayo. Gwapo kayo. Tubo. Ano ano Dili lang ba dili balik-balikon og kuan? dili na kagaw na ba? Oh. Verbal jud. Ah. Wag na ko gidala no. Ano sa libre kanang sa dia? Kamar pa hindi raw. Hindi raw. Mahuman yun ni garbis kumahaw mo. Di siya yun lang balik niyo. Wala sa tagkarot kita na karot ko. Ay ko karot. Ano huli ni karot mo. Pako? Iliri. Oh, ro siliri ana gyud ana yung siliri gyud ang kuan niya ang kanang kapareho. Kamatis. Patatas mo nay. Yung daon ba bro kamatis no? Kamatis. Kung nitag-as na ako kamatis. Ano ito? Kamatis sa may bunga-bunga niya. Hindi ba ako? Bilan ako ba? Bilan ako. Ano ito? Bilan lang tumoy. Gulay niya.